1 Corinthians chapter 15 verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang first fruits. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay first fruits points to Christ's resurrection. Ang first fruits daw po ay tumutukoy sa unang bahagi ng ani na inialay po sa ating Panginoon Diyos bilang tanda po ng pasasalamat at tiwala po ng darating po sa masaganang anihan, o na darating po yung masaganang anihan. Para ito po yung alay na ginagawa kapag meron pong masaganang ani na nakuha yung mga tao. Bali, parang traditional alay ganun, na kapag masagana yung ani ay yung pinakaunang bunga nun ay iniaalay sa ating Panginoong Diyos. Sa Bagong Tipan po o sa New Testament, ginamit po ni Pablo yung terminong ito upang ilarawan po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Pinapakita po na ito na ang ating Panginoong Kristo yung unang bunga ng mga patay. Siya po yung kauna-unahang muling nabuhay sa isang malulhating katawan na hindi po namamatay kailanman o meron pong eternal life. Ito po ay patunay ng tagumpay ng ating Panginoong Kristo laban sa kamatayan at sa nagsisilbing paunahing patikim o tanda po ng higit pang muling pagkabuhay na darating sa hinaharap o in the future. Ang kanyang muling pagkabuhay po ay hindi isang hiwalay o pansariling kaganapan, kundi ito po ay simula ng bagong panahon kung saan yung mga sumasampalataya ay may pag-asang muling mabuhay rin. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay first fruits guarantees our resurrection. Ang pagbabangon po ng ating Panginoong Kristo mula po sa pagiging patay ay hindi lamang parang symbolization. Ito po ay guarantee na lahat po ng nananalig sa Kanya ay muling mabubuhay muli. Tulad po ng unang bunga na nagsisiguro ng darating na anihan. Yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Kristo ay nagsisilbing katiyakan o assurance ng ating sariling muling pagkabuhay sa hinaharap. O ibig sabihin pa na ito, yung death and flesh or death and our physical form ay hindi lang doon nag-end, kundi meron pa pong nag-antay sa atin, which is yung everlasting life o yung eternal life. Pinapahiwatig po na ito na ang kamatayan ay hindi yung katapusan para sa mga Kristiyano, kundi ito po ay pansamantalang antala bago po yung buhay na walang hanggan o yung eternal life. Kahit sa kabila po ng kalungkutan at pagdadalamhati, sarap po ng kamatayan, may pag-asa tayong hawak. Isang pag-asang tinatag sa katotohanan ng ating Panginoong Kristo ay nabuhay muli. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay first fruits makes our lives meaningful. Dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo at sa katiyakan ng ating sariling muling pagkabuhay, nagkakaroon po ng lalim at kabuluhan yung ating mga buhay ngayon. Hindi na tayo nabubuhay lamang para sa mga pansamantalang layunin natin o yung ating mga pagsusumikap, yung paghihirap at pananampalataya. Meron po yung mga eternal na halaga. Ang buhay po na may kalaman sa muling pagbubuhay o resurrection ay hindi isang buhay na walang direksyon, kundi ito po isang buhay na may malinaw na pagkakatunguan o meron siyang ending o merong magiging prutas, merong magiging bunga yung ating knowledge about sa resurrection, yung makapiling po ang ating Panginoong Kristo sa kanyang kalwalhatian. Ang ating mga desisyon, gawain at pakikibaka bilang mga Kristiyano ay hindi nasasayang sapagkat lahat po ng nauuwi. Lahat po ng iyon ay nauuwi sa isang malawak at makalangit na layunin. Sa madaling salita po, ang ating pananampalataya ay may saysay dahil ang ating Panginoong Kristo po yung ating first fruit. So, kapag ang ating Panginoong Kristo yung ating first fruit ay meron na po tayong assurance na mayroon pang susunod na magarabong at yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.